Hi! Welcome to my work from home diaries. It's been a while na hindi po ako nakapag-upload ng videos. It's been a year because I've been into a lot of things. Today, mag-upload na po ako ng video and hopefully by the next few weeks continuously makakapag-upload na rin ako. Today, I'll be making an ulam po for dinner for my family. I am cutting the ingredients para sa tinolang isda na gagawin ko po. I prepare it muna by chopping the spices. Unahin ko muna itong sibuyas. Pagkatapos ay chachap ko rin itong luya. Kapag-add rin po kasi ito ng anghang sa tinulang isda. At it has also some healthy benefits rin para sa katawan natin. Maraming rason kung bakit di talaga ako nakapag-upload ng video. Di ko na lang po iisa-isahin. Pero masaya po ako na makakabalik na po akong mag-upload ng video starting today. Itong tinolang isda na gagawin ko po ngayon, ito po talaga yung dish na paborito ko talaga. Kahit na araw-arawin ko pong magtinolang isda, hindi po ako uuma. Hindi po nakakaumay para sa akin. Yung iba ayaw ng nakakaumay na pagkain, lalo na yun palagi ang inuulam nila. Ito po talagang tinolang isda yung paborito ko. Kasi nga maganda rin po siya sa katawan, lalo na po pag may sabaw, masarap talaga. Yan, nilalagay ko na yung isda sa kaldero po. Ilalagay ko rin tong mga spices na chinap ko, itong sibuyas at saka luya. Nagsaing rin po ako ng kanin sa rice cooker. Yan, rice cooker po talaga ako nagsasaing.
At itong dahon ng tanglad nilagay ko po. Nakakapagpasarap rin po kasi yung dahon ng tanglad. At nilagyan ko ng tubig. Tatlong basong tubig ata yan nilagay ko. Ang dali lang po talagang i-prepare ng tinola. Madali lang siyang lutuin. Hindi kinakailangan ng maraming steps para magluto ng tinola. Ang dali lang niya. Kahit na sino pwede pong matutunan itong pagluto ng tinola. Yan, nilalagay ko na sa stove yung kaldero. Ayan, nilagyan ko ulit ng tubig. Ang 4 na basong tubig ata yung nilagay ko. I-on na natin itong stove para makapag-umpisa ng maluto itong tinola. Yan. Nag-apoy na yung stove. So, ang start na yung pagluluto ng tinola na yan. Tatakpan lang yan at hintayin kumulo. Hindi ko muna siya nilagyan ng pampalasa, so hintayin ko muna siyang kumulo. Ito pala ang alaga ko, si Billy. Five years old na po si Billy. Papakita ko sa inyo ang mga alaga ko. So, meron din pong Chinese pechay na ilalagay ko sa tinola. Okay rin po yung malunggay, masustansya rin yung malunggay. Pag may malunggay po, yan po yung nilalagay ko pag nagtitinola ako. Pero naubusan po kami ng malunggay, kaya yung Chinese pechay po yung pampalit ko sa malunggay. Masarap rin po yung Chinese pechay panglagay sa tinola. Yan, ihiwalay ko lang siya isa-isa. Hindi ko na po siya hahatiin ng maliliit. Ganyan lang po. Pagkatapos po niyan, huhugasan ko rin yan. Huwag po natin kalimutang hugasan yung mga gagamitin po natin o ilalagay natin sa ating mga lutuin para po iwas germs. So, maganda po talagang hugasan po muna ninyo yung ipiprepare po ninyo. So, may isang natirang Chinese pechay na hindi ko na nilagay. Ikikip ko po muna yan at ilalagay sa ref.
Ayan, maglalagay po ako ng tubig at hugasan ko na po yung Chinese pechay. So, isa-isang dahon po ng Chinese pechay, hinuhugasan ko po yung mabuti. Baka po kasi may mga nakadikit na mga insekto dyan, kaya hinuhugasan ko po talaga yung mabuti. Isa-isa. Yan, kumulo na po yung tinola natin. So, yan. At lalagyan ko na po siya ng pampalasa, asin. At saka paminta. Ground black pepper po yan. So, yan lang yung nilagay ko. Pampalasa dyan. Asin at saka ground black pepper. So, haluin lang. Huwag masyadong malakas yung paghalo. Baka madurog yung isda. Dahan-dahan lang na paghalo. So, dahan-dahanin lang yung paghalo ng pampalasa sa isda. At tinikman ko yan. Masarap na. Yan, si Casper naghihintay na, oh. Pangalawang alaga ko ang pinakabunso, si Casper. Binili siya ng asawa ko noong 2022. So, 2 years and 5 months pa lang yang si Casper. Shih Tzu ang breed. Yan, nilagay ko na yung Chinese pechay sa tinola. So, dapat yung mga gulay, ihuli po nating ilagay para hindi po siya masyadong crispy po siya. Pag hinain po natin to, pag naluto na po ito. Kasi pag inuna po natin ilagay yung pechay sa pagpapakulo ng isda, hindi na po siya masyadong crispy pag kinain po natin. So, mas mabuting ilagay siya sa pinaka-last part ng pagluluto po. So, yan, tinikman ko uli. At hininaan ko yung apoy. Ilang minuto na lang, maluluto na talaga itong tinulang isda natin.
Yan si Dagol, yung pangatlo kong alaga, yung brown dog na katabi ni Casper. Tatlo lang po sila, si Billy, si Dagol at si Casper. Si Dagol at si Billy po ay magkapatid sa ina. Si Billy at Dagol po ay binigay po sa akin ng cousin ko po. Kasi nga po, nanganak po yung aso nila. So, naghanap sila ng mag-a-adapt. Kaya inadapt ko po si Billy at Dagol noong 2019. Yung humidifier na pala na yan ay binili ko po sa Shopee. Bumili po talaga ako para malagay po sa sala namin, para medyo mabango po yung sala namin. Kasi nga yung mga aso po namin, dito talaga sila sa loob ng bahay. Ayan, luto ng ating tinolang isda. Yung past videos ko po ay those are silent videos na ginawa ko. Ngayon po ay napagdesisyonan ko ng hindi na silent videos yung gagawin ko at i-upload ko po simula ngayon sa aking YouTube channel, para po mas maintindihan po ninyo yung videos ko at ma-share ko po sa inyo yung buhay ko. Yan, luto na ang ating tinolang isda. So yan, mainam po talagang pagluto ng isda at mainit pa, kumain agad. Kaya yan, kumuha na ako ng mga plato para sa pamilya ko, para magsimula na kaming kumain. Pasensya na po if may marinig po kayong mga background noise. Meron po kasi kaming kapitbahay na nagre-renovate po ng kanilang bahay. Kaya medyo maingay po sa labas. Yan, kumuha na ako ng bowl para pagsidla ng tinola. Yan, ang sarap na niyan. Yan, lalagay na po ako ng tinola sa bowl para po mag-umpisa na po kaming kumain.
Yan, kain po tayo. Magdasal po muna bago kumain. Kain po. Yung asawa ko, andun pa sa taas, hindi pa bumababa. Kaya, ako na lang muna yung nauna at saka yung lola kong kumain. Pagkatapos kong kumain, pinapakain ko rin after yung mga alaga ko na si Casper, Billy at Dagul. ng kanilang organisasyon. Aminado ang PNP na may mga miyembro na naliligaw ng landas. Pero tinitiyahan ng Pangulo na malindawain. Saan ang mga pulis eh? May ebidensya, i-file natin ang kaso because this is the only way to free the whole organization of this sweeping allegation. Ito na yan, para di ganit dito. Pinagtibay ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 ang desisyon nitong nag-absolto kay dating Senador Laila de Lima ang kaso nito kaugnay sa illegal na droga. Tinatapos masura ng korte ang aksyon politiko na inihain ng ay sa korte may tuturing na double jeopardy ang kailangan ng prosecution dahil ang Mga atlet mo. sa kaso ni de Lima sa pamamagitan ng Ayan, ulo kay pa. evidence ay Ha? Hindi. Nagkaroon ko na rin ba ng fake friend? Yung tipong grabe ang ingit sa katawan? Pwede ba kita na-invite sa house namin? Dapat lahat ng meron ka, meron din siya. Wow! Pahingi naman po ako niyan. Ayaw niyo ng nalaman. Sana pinigyan ako ng ganda ni Alejandro. At kahit sino ay tatapakan. Thank you po for watching. Please subscribe to my channel.